Pero higit sa lahat, pinakamaganda, ano po, at pinakamapuso sa lahat, pinakamadamdamin at pinaka-Kristiyano, alakip ng condolence, ako'y nanalangin. Kasi may mga taong kahit hindi nakakapagsabi ng condolence, ipagdadasal ka kung ang namatay na tao talagang napakabuting tao. Na nag-aalay tayo ng banal na misa para sa kanya, na yung naging sakripisyo po ni Jesus, si Jesus po na ipinako sa krus, na nawa yung kanyang dugo na dumanak this time sa ating panalangin ay para po sa kaligtasan ng at kapayapaan ng kaluluwa ni Antonino. So syempre hindi naman ako ganun ka-brainy, maganda lang ako. Pero sila kasi ang tatalino, di ba? Mga accountant, nursing, tapos may doktor, tapos ako parang, ayun. So nababago naman ng ganda, charot. And then, dumami na kami. So sina Aaron, Addition, sina Marco, sina Hart, ayan. I think yung fondest memories namin with Lolo is, every time na gumagala kami, so dinner, tapos sa dulo nun, kakantsawan namin siya ng shopping. So usually, bibigyan niya kami lahat ng parang tig 2,000, 3,000 para mag-shopping. Inon ka agad yun, and 9 kami, di ba? Marami, siguro 8 kasi hindi pala, I mean, yung iba wala. So lahat sila ang shinare ay yung earliest memory nila with Lolo. Ako siguro yung not so early at yung most recent kasi nga as a first doctor sa family, ako talaga yung naging kasama ni Lolo sa treatment journey niya, sa diagnosis until sa huling pagkaka-hospital niya. Very generous si Lolo kasi kung hindi sa tulong niya, wala ako dito ngayon. Isa siya sa tumulong sa mga pang tuition. Si ate kasi nung umpisahan. Nung nagpi-pre-med pa lang ako, medtech sa UST, siya yung nag-support sa akin sa dorm ko. Every month, hindi ko siya kailangan i-remind. Siya mismo magbibigay sa akin through Lola. Tinulungan niya yung parents ko para makapagtapos ako. Even nung nag-medicine ako, willing siyang ituloy yung pagdodorm, pero kinuha naman na ng parents ko, and thankful din ako para sa kanila doon. Sa lahat ng recognition day, graduation, pre-med, medicine, until nitong recent na nag-board exam ako for my internal medicine diplomate exam, na nagki-chemotherapy na siya. Nung pumasa ako for my board exam, nagbigay pa rin siya ng cash as gift. Hindi ko tinatanggap kasi alam ko na kailangan niya ng i-save yun for his treatment. Pero pinilit pa rin niya ako kasi sabi niya, tinago niya daw talaga yun. Kasi pinaghandaan niya yun na alam niyang magbo-board exam ako. Nagkaroon ng komplikasyon sa pulmonya. Doon ko nakita na nag-video call kami. Nakita ko ang laki ng pinagbago ng ama ko, na ang laki ng binagsak ng katawan niya. Na halos lumabas ang buto niya sa balikat, tsaka sa siko, asin. Tsaka nagkaroon na siya ng mga parang to the point na nawawala na siya ng pag-asa. Sinabi niya sa akin na alam mo naman na ang sakit ko'y walang lunas. So, huwag mo na ipagamot. Diyan na lang ako sa bahay. Sabi ko, tayo hindi. Huwag o. Hanggat meron tayong 5% o 1% para mabuhay kayo, ilalaban namin kayo. Ipagagamot namin kayo. Yun ang lagi ko sinasabi sa kanya. To the point na nag-post kami sa Facebook na nangangailangan kami ng mga blood donors. Namili kami. Sabi ko, tayo, laban lang tayo. Ayun si Lord, oh. Hindi niya tayo papabayaan. Sabi niya sa akin,
Oo, wag. Panigan niya lang siya. Doon ko naramdaman na talagang nararamdaman kung hindi na siya talaga magtatagal kasi sobrang ang laki ng binagsak ng katawan niya. Hindi na siya kumakain to the point na kahit ibili mo siya ng mga favorite foods niya, titikman niya lang na isang kutsara o sa ano, tapos hindi na talaga niya kakainin. Sabi ni nanay, napahita mo tatay mo kasi ang haba na ng balbas. So, nagdala ako ng pangahit. Pinahita ko siya. Sabi ko, tayo, huwag kang maligot ha. Baka mahiwa ka, baka maduguan. Hindi, no, tagilid to. Sumunod siya. Sa kaliwa, sa kanan. O, tayo, pogi na uli kayo. Sabi ganun. So, tapos nung isa-settle na namin, na-decide na kami magkakapatid na iuwi siya. The same day, September 5, napagkasundo na namin magkapatid at saka ni nanay na iuwi na lang siya sa bahay kasi mas gugustuhin pa raw niya sa bahay na doon siya malagutan ng hininga. So sabi ko sa kapatid kong babae, sige, set, iuwi na natin si tatay. Kasi binulungan ako ng tatay na parang awa mo na, iuwi mo na ako. Sige, tay, kung yun ang huling request sa akin, sundin namin magkakapatid. So, sinesettle na namin ng everything, yung bilang ganyan. Tapos ang kuya ko, panganay kong kapatid, nakipag-coordinate sa mga bling para mag-provide ng ambulansya. Sa tulong ng ating mga konsyensya, sila parang budget. So, lahat, nasettle na. Tapos kami ng anak ko, nasa admin kami, nagbabayad na namin siya ng lahat ng bills. Biglang tumawag yung pamangkin ko si Jordan na bumalik na kayo dito sa emergency lang. Takbo kami ni Doc yun. Sa third floor yun. Ang tuloy namin tumakbo para talaga kami yun yung mga sumasali sa track and field. To the point na siguro mga mula dito hanggang doon sa may toldang yan o lampas pa dyan, naririnig ko na nagsisigawan na, tsaka nag-iiyakan. So alam ko, iniwan na niya kami. Isa lang masasabi ko sa inyo, tay, kayo yung isang magulang na pinapamilya pa. Ang ibig ko po sabihin na may pamilya na kami, tinutulungan niyo po kami. Kahit ang mga pamangkin ko, kapatid ko, tinulungan niyo kami, hindi niyo kami iniwan. Sa maliit o malaking problema, palagi kayo nandiyan sa amin. Mami-miss namin kayo, tay. We love you. Tatanggal sa muli, tay. I just remember that since yung pangarap pong mag-US is not my dream. It was never my dream. It was his dream. He really wanted me to go there because he told me mas magiging better ang buhay ko if I will go to United States. One reason I don't want to go there is I don't want to be away from my parents. Pag sinabi niyang laban ako, lalaban kami. Pero since then, na hiningi niya, napagod na ako. And nakikita ko na nahihirapan na po talaga siya. Sabi ko talaga sa kanya, sige na, pahinga ka na. Tatanggapin na lang namin. But thankful din ako that time na nagawa kong sabihin lahat ng gusto kong sabihin sa kanya. Sana lagi mo kaming gabayan. And lahat po kaming pamilya mo, pinapangako ko po sa inyo na hindi man natin natupad yung American dream mo to go there, tutupadin natin kay nanay. So, mahal na mahal po kita. Mahal na mahal ko po namin kayo. And I love you. Ha? Andito lang kami lagi. Was it all anymore? Faded after all. I don't know. Are you sure? Did you call? Did we ever really talk? I don't know.
stay.